insidente ng krimen sa Metro Manila simula ng ilunsad ng pamahalaan ang kampanya nito laban sa iligal na droga. Tiniyak naman ng pulisya na nirerespeto nila ang karapatan ng mga drug suspect na napapatay bunsod ng kanilang drug operations. Nagbabalik si Waywaya Makalma. Dahil sa pagpapaigting ng anti-illegal drug operations ng Philippine National Police, ay patuloy pa rin ang pagtaas ng bilang ng mga nasasawi. Base sa datos ng pambansang pulisya, pumalo na sa 174 ang nasasawi mula July 1 hanggang 19 ngayong taon. Habang sa National Capital Region Police Office o NCRPO ay nakapagtala sila ng 70 namatay na pinaghihinala ang mga drug users at pushers na nanlaban sa kanilang mga anti-illegal drug operations. Sa kabila nito ay malaki naman ang pinagbago ng krimen sa bansa. Ayon kay NCRPO Director Oscar Albayalde na kanilang sinisiguro na lahat ng kanilang operasyon ay tiyak na kanilang nirerespeto ang karapatan ng bawat tao. But what is funny here is parang walang nagkiklaim din sa kanila. Parang wala ding relatives na nagkiklaim sa kanila. So isa ring parang complaint ng ating mga funeral parlors ngayon na walang nagkiklaim dun sa mga namamatay, no? Yung mga nagiging non-neutralized ng ating mga kapulisan. Kukunti daw ang kiniklaim ng mga kamag-anak. Batay sa pinakanghuling datos naman ng NCRPO ay kapansin-pansin ang pagbaba ng krimen sa buong NCR. Umaabot sa 10,873 ang kabuuang bilang ng mga krimen ang naitala sa unang semester ng 2016 at nasa 417 ang weekly average ng mga krimen na kanilang naitala. Habang sa second semester ng 2015 ay nasa 13,910 ang krimen na naitala ng NCRPO at ang weekly average nito ay nasa 535. Ibig sabihin bumaba ng 118 ang datos nang simulan ng PNP ang kanilang kampanya laban sa iligal na droga sa buwan ng Hulyo. Nangunguna sa listahan ay theft na may 4,572. Sunod ay physical injuries na nasa 2,526. Sa robbery ay 2,222. Pang-apat ay tricycle napping na nasa 761. Pang-lima ay murder na nasa 439. Pang-anim ay motor vehicle napping na nasa 216 na lamang. At ang huli ay homicide na nasa 137 mula first semester ng 2016. Na bumaba yung ating street crimes. These are all considered street crimes kasi nangyari sa streets. Ito ang epekto ng ating kampanya laban sa droga because most of the street crimes are related sa illegal drugs. Malaki ang pinagbago ng ating crime rate, particularly sa NCR. This is just for NCR alone. Dagdag pa ni Albayalde, sa higit 7,000 barangay sa buong NCR ay 72% rito ay ang kanilang problema ay illegal na droga, partikular na rito sa Quezon City at Maynila. Sa kabila niyan ay tahasang sinabi ni Albayalde na makakamit nila ang kanilang target na mula 3 hanggang 6 na buwan na masugpo ang krimen at illegal na droga sa bansa. Para sa PTV News, ako si Waywaya Makalma. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.